Hello mga momshies, gagawa ako ng Biko Special with the Emma toppings. Alam niyo ba kung paano ko ito ginawa? Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Napakadali lang kasi yung ingredients niya ay dito lang din mabibili sa Mobo. Then ang ating ibang ingredients ay dito lang sa likod ng bahay namin ko siya kinuha. At ayan, in-slice ko kasi mamaya mimeriendahan namin. So ngayon ipapakita ko na kung paano ko siya ginawa. Okay? Let's see! Hayan po, unang-una pumunta kami sa likod ng bahay, kumuha ako ng nyog. Kasi marami kaming nyog doon sa bahay, kaya lang lahat may mga turok na. So nakakuha kami ng dalawa. Hayan, may dalawa. So pinabi ako kay Mama Nini, so ako ang nagkagod. Ayan, tingnan mo naman. At ako na ang nagkagod. Ayan, kinakagod ko na oh. 2 piraso yan, so bagin natin yan, 4 na siya na piraso. Pero alam niyo, ang bilis-bilis ko lang magkagod. Ilang minutes lang yan, natapos ko ng kagodin eh. Kasi ganyan ako kabilis magkagod. Ibay ako magkagod eh, yan. Ayan. At ayan o, tingnan niya, sasabihin ko, ayan o, 4 ito. Ayan, bilis. Ayan, kadami ang aking kakagod. So, syempre, kailangan makagawa ako ng 2 tasang kakanggata. Ayan. Syempre, at ayan, nagluto na ako ng biko. Kasi ilalagay natin yan mamaya dito sa kakanggata na aking lulutuin. So, itong kakanggata, ilalagay natin to luluto natin, ilalagay natin yung ubeng gatas. Ayan, kasi para maging ube yung ating tapul. Tapul naman yan siya, so, yan, kailangan natin siyang maging violet talaga. So, ayan, tinakpan muna natin kasi kailangan natin siyang kumulo. Kasi pag nagkulo-kulo na, ilalagay natin yung biko. Yan, kumulo na siya, ilalagay na natin yung biko, i-mix natin siya hanggang sa maging consistent na yung kulay niya. Ayan, ganyan siya dapat, tingnan nyo. So, syempre, para ganyan na nakaluto na siya, ilagay natin siya doon sa aking tray na ginawa, na nilagyan ko ng paper wax. Ayan, kasi ipa-flatten natin siya kasi lalagyan natin siya ng toppings. I-oven natin yan mamaya. So, syempre, dahil i-oven natin siya, gumawa na ako ng toppings. Ayan, yan, nilagay ko na yung evaporada, tsaka yung kondensada, at hindi ko na video kanina yung 3 itlog na yolk, kasi ilalagay natin, kasi yun nga ang yema. So, nilagyan ko yan siya ng kalamansi para hindi malangsa yung ating yema. Yan na siya, oh. Yan, nilagyan ko ng kalamansi. At kailangan maging consistent lang po yung ating pag-uukag or pag-mimix, kasi para hindi magbilog-bilog ang aton gatas. Ayan. Siyempre, pag nagganyan na siya, kailangan yung texture niya is parang yema na. Kasi mas maganda pag ganyan na yung texture niya. Hindi siya mag-absorb dun sa malagkit na nilagay ko. Ayan na, nilagay ko na yung sa malagkit na yung sa biko. Yan, yung toppings ko na. Kasi ilalagay natin yan sa oven. Yan. At siyempre, pag nilagay na natin sa oven, uurasan natin siya ng 10 minutes. Kailangan maging brownish siya. Ayan, ilalagay na natin. Then, lalagay natin siya sa 10 minutes and 250 ang kanyang temperature. Ayan siya, oh, nagba-brownish na siya. O, diba, nagkukulo-kulo yan siya. Ang bango-bango niyan kasi nagalusot dila sa oven ang iya bango. Ayan, ganyan pala yung paggawa ng toppings. Nakita ko lang yan siya talaga sa YouTube, tapos ginaya ko lang. Ay, ito lang pala napakadaling gawin. So, ginaya ko na lang para may pagmeriendalan kami. Ayan. Ang sarap talaga. Napakadali lang pala nitong gawin. At syempre, ito na yung finished product. Ayan. Ito yung finished product niya. Yan ang aking luto mamaya. I-slice natin. Titingnan natin kung okay siya. Yan. Ooh, yummy. Yan. Daw. Tama ang tamis. Grabe ang sarap. Mainit pa. Pero sarap. Pwede na daw ako magpa-order dahil ang sarap-sarap-sarap. Magpapa-order na ako. Sa mga gusto mag-order, PM lang po kayo dahil ako ay magpapa-order neto. Ako lang po ang gumawa talaga, promise.
Hayan na! Sarap-sarap. Maraming salamat po sa panunood ng aking video. Sanaya. Manamit daw sabi ni Megan. Talagang nasarapan si Megan. Kahit ngayong gabi kumakain pa siya dito. Nagdala siya dito sa kwarto. Kumakain siya. Ang sarap daw. Maraming salamat. Bye-bye. Sana nagustuhan niyo. Love, love.